to your home. Ang Radyo Maria ay tumataling papawid sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan, at 102.1 FM Isabela. Ang Radyo Maria ay kasapi ng World Family of Radio Maria, Catholic Media Network, at kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Welcome and be part of the Radio Maria family. Inihahandog ng Radyo Maria at ng Diocese ng San Jose, Nueva Ecija ang programang In Manos Tuwas. Maligayang pakikinig po sa inyong lahat. Ito po si Brother Paul Silban ng Diocese ng San Jose. At kayo po ay live na nakikinig sa programang In Manos Tuwas mula sa Diocese ng San Jose, Nueva Ecija. Tayo po ay sumasahimpapawid sa Radio Maria 99.7 FM, Tarlac 101.5 FM, Cagayan at 102.1 FM Isabela. Tayo rin po ay live streaming sa ating website www.dioceseofsanjose.com or sa Twitter po at San Jose NE at mayroon din po tayong Facebook, Diocese ng San Jose at facebook.com. Ito po si Bishop Bobet Malyari. Si Bishop Bobet Malyari po ng Diocese of San Jose. Binabati ko po ang obispo ng Tarlac, si Bishop Florentino Sinense. Bago po tayo tuluyang dumako sa ating kwentuhan at talakayan, humingi po muna tayo ng pagpapala at pagbabasbas sa ating Panginoon. Tayo po ay pangungunahan ng ating mahal na obispo sa panalangin. Inaanyayahan ko po kayong makisama sa ating pagdarasal sa pag-umpisa po ng ating programang In Manos Tuwas. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin sa langit, Ama naming mapagmahal, Ama naming kumakalinga sa bawat isa sa amin. Sa ngalan ni Jesus, naming Panginoon, sa pamagitan ng aming mahal na patron, si San Jose, niling po namin sa inyo na ipadala niyong banal na Espiritu sa aming lahat na kaisa dito sa programang In Manos Tuwas, kasama po ng lahat ng aming tagapakinig. Niling po namin sa inyo na sa isang oras na pagsasama namin ay madama sana namin ang inyong presensya at lalo pa naming madama sa aming puso ang pananatili ninyo sa aming buhay. Sana madama po namin yung assurance galing sa inyo, Panginoon, na hindi nyo kami iniiwanan sa lahat ng oras, lalong-lalo na po sa mga sandali na nasusubok ang aming lakas, nasusubok ang aming pananampalataya at dumarating ang iba't ibang mga problema sa buhay namin. Sana, Panginoon, palaging mailalagay namin palagi sa iyong mga kamay ang lahat ng mga problemang ito, Panginoon, at maniwala kami na kung kasama ka namin, walang imposible na hindi namin madadala, hindi namin malalagpasan. Ang lahat ng ito po, Panginoon, ay iniling namin sa ngalan din ni Jesus naming Panginoon. Amen. Nagbabalik po ang programang In Manos Tuwas. Ito pong muli si Brother Paul Silba, seminarista ng Diocese ng San Jose, Nueva Ecija.
si Bishop Bobet po Malyari ng Diocese ng San Jose. Yung pong mga kasamahan namin ngayon, si Brother Jomar ay medyo sumakit po yung ulo niya. Kaya ipagdasal din po natin siya. Sina Father Bong ay naghahanda po sa kanilang kapistahan. Sila ay nagnonobena ngayon. Yung makiisa po tayo sa kanilang pagdarasal at paghahanda sa kanilang kapistahan sa darating na January 20, kapistahan ni San Sebastian. Ngayon po ay bibigay po namin sa inyo ang ating napag-usapan nang magbalik tanaw muna po tayo sa ating napag-usapan dito sa ating In Manus Tuas. Kung naalala po ninyo, sinabi natin nung mag-umpisa pa lang tayo dito ay ang programa po natin ay isang programa dito sa Radio Maria na kung saan pinag-uusapan natin ang buhay spiritual natin, buhay pananampalataya, upang sa ganon ay makita natin ang daan tungo sa konkretong pagsasabuhay ng ating pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa isa't isa. Kaya nga po yung pinag-usapan natin dito sa ating programa, nag-umpisa tayo dun sa karanasan ng pagmamahal ng Diyos sa atin at sabi natin, pag naranasan natin yung pagmamahal ng Diyos, yung nadadama din natin yung pagnanais na makatugon dito sa pagmamahal ng Diyos na ito. Kaya nga po, yung hamon ay yung pilihin din siya bilang sentro ng ating buhay at para konkreto po nating maipakita yung pagpili talaga sa Diyos ay gagawin natin ito sa pamagitan ng pagtupad ng kanyang kalooban sa atin sa araw-araw. Pero sa pag-uusap po natin ng kalooban ng Diyos, yung the will of God, sinabi din natin yung pangangailangan ng pagninilay para sa ganun ay yun nga, malaman natin yung kalooban ng Diyos sa araw-araw ng ating pamumuhay, yung tinatawag po nating discernment. At mahaba din po yung usapan natin tungkol dun sa new commandment, yung love one another as I have loved you. Dito pinag-usapan po natin yung art of loving, making yourself one with the brother, love all, love your enemies, love your neighbor as yourself, and be the first to love. At yung pinakahuling pag-uusap po natin, yung napag-usapan din natin, lalong-lalo na yung pagmamahal sa kapwa po natin, yung lalong-lalo na yung mga mahirap. Kasi katatapos lang po ng Super Typhoon Yolanda at nagkataon, magpapasko po. Kaya yung isang okasyon talaga, isang hamon para sa atin upang konkretong maipakita natin yung pagmamahal natin sa isa't isa. Ngayong gabing ito po, pag-uusapan natin yung iba't ibang mga presensya ni Jesus sa buhay natin. Kasi sabi nga natin, mahirap magpaka-Kristiyano, mahirap magmahal, mahirap yung mahalin, lalong-lalo na yung ating kaaway, gano'n, yung bang, yung tumutulong talaga sa atin, para sa gano'n ay magawa natin itong pagmamahal na ito at yung pagsasabuhay ng ating pananampalataya ay ang Diyos mismo. Yung ina-assure po tayo ni Jesus na kasama natin siya. Hindi lamang niya tayo tinulak, tapos iiwanan niya tayo. Kaya po, inassure niya tayo na kasama natin siya sa iba't ibang paraan. Kung napansin po ninyo sa mga ebanghelyo, sa mga huling bahagi po ng kay Mateo, kay Marcos, sinasabi sa atin ni Jesus, I will be with you always till the end of time. No, yung bang mananatili ako sa inyo hanggang sa wakas
ng inyong buhay. At ito po ay nadarama po natin concretely. No, yung so pag-uusapan natin yung presensya ni Jesus sa banal na Eucharistia. Siguro po sa araw na ito yung pagtutunan natin ng pansin. Pero yun nga, yung sasabihin na rin natin yung presensya ni Jesus sa kanyang salita, presensya ni Jesus sa komunidad, presensya ni Jesus sa ating kapwa, lalong-lalo na po sa mahirap. Napakahalaga po yung na makita natin yung katotohanan ng presensya ni Jesus, kasi pag na-encounter po natin si Jesus, ito po yung nagbibigay lakas sa atin at tatag at tibay ng loob para may pagpatuloy natin ang ating pagsasabuhay ng ating pananampalataya. Baka siguro pag-usapan natin yung ano ba yung ibig sabihin siguro ng sacramental presence, no, ni Jesus. Yung bang naalala ko yung aming professor noon, si Bishop Ted Bacani, yung nagbigay siya ng halimbawa sa amin. May dalawang klaseng tanda daw. Yung isang tanda, yung kunwari yung directional sign, no, to San Jose, Nueva Ecija, yung tandang yon, yung direction na yon, pag nakita mo yon, wala ka pa sa San Jose. No, yung pag kinuha mo daw yung directional sign na yon, tapos sinabi mo, nasa San Jose na ako, ay yung sigurado nasisiraan ka daw ng ulo. Kasi kailangan mo pang mag-travel, hindi ba, papunta sa San Jose, gano'n yung bang. So yung unang tanda daw, yung pinapakita sa iyo yung direction, pero hindi binibigay sa iyo yung lugar na yun nga, yung tinuturo niyang direction sa atin. Pero may mga tanda daw na itong tinatawag nila, ito daw mga sacraments, ganitong klaseng tanda yun yung bang yung pinapakita sa iyo yung direction, pero at the same time binibigay din sa iyo yung pinapakitang direction o yung pinapahiwatig nito, kagaya ng kunwari, di ko alam, baka makapagbigay ka ng halimbawa. Yung binigay na halimbawa nun sa amin ay yung halik yung pag ginalikan ka daw, ano ba yung kahulugan ng halik? Brother Paul, ano ba yung kahulugan ng halik? Isa po yun para sa akin, ang kahulugan ng halik ay isa po itong expression of your feeling of your love. Yeah, to the other. Ito'y pagpapahiwatig, no? Pagpapahiwatig ng pagmamahal, yun nga yung sign of endearment din, no? Yung bang with the other. Pero pag hinalikan ka, ano ba yung madarama mo pa? Madarama na po natin yung pagmamahal. Yeah. Kapag tayo hinalikan ng isang, halimbawa, yung nanay ko po noong maliliit pa kami. Oo. Lagi kaming hinahalikan, at lalo na po, Bishop, pag may sakit kami. Yes, hinahalikan po kami sa ulo, sa pisngi, sabi, kailangan, I remember po noon, Bishop, kinakausap niya yung tatay ko. Di ba po yung mga tatay, halimbawa, pag may sakit ka, bibili ka niya ng gamot. Pero yung nanay, she will really touch you. Yes. Ganyan po yung karanasan ko sa pamilya, Bishop. Kapag nagpapaalam kaming aalis, tsaka darating kami, hinahalikan kami ng nanay ko. Yeah. Lalong-lalo na din po, sabi ko po kanina, kapag may sakit kami, dahil kailangan po daw namin yon, sabi niya sa tatay ko. We need to feel that love through that kiss, sabi ng nanay yun ko. Nga, ako din yung nanay ko, pag kunwari nauntog ka, kukunin niya yung buhok niya, tapos ilalagay niya dun sa may parang bukol. Bukol, gano'n. Tapos ihipan-hipan niya, tapos sa likalikan, gano'n yung bang. Yun nga, itong tandang ito, pinapahiwatig yung pagmamahal, no? Pero at the same time, pag ginawa yan sa'yo, damang-dama mo talaga na minahal ka, no? Yung bang, so ganito daw klase yung mga sakramento, no? Kayong sacramental presence, ganito din yung pinapahiwatig sa iyo si Jesus, pero at the same time binibigay din sa iyo si Jesus. Yung bang kagaya ng yun nga yung sabi natin, sacramentally present siya sa banal na Eucharistia, no? Yung bang
isa daw ito sa mahirap na katotohanan ng pananampalataya, yung tinatawag nilang hard truths of the faith, no? Yung bang kasi biro mo nga, sasabihin sa iyo ni Jesus na ito yung aking katawan, ito ang aking dugo, ganon. Yung bang ang kita mo naman tinapay lang at saka alak, ganon. Yung bang yung dito yung yun nga yung bang yung ating paniniwala, yung dahil sinabi ito ni Jesus, na sabi niya kasi sa mga apostoles niya, yung gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin, gano'n yung bang. So pag inaalala natin ito pag-alala sa Last Supper, no, yung bang yung banal na Eucharistia, no, yung bang yung huling hapunan ni Jesus sa kanyang mga apostoles. Dahil huling hapunan nito, talagang very intimate yung sandaling yun para kay Jesus, yung bang malapit na malapit siya sa kanya mga disipulo, at yung mga disipulo talagang malapit na malapit sa kanya, ganon yung bang so yun ang inaalala natin, ganon yung bang tapos yun nga, doon nga yung nung pag binibigay niya yung tinapay, sabi niya, ito yung aking katawan, no? At yung binigay niya yung alak, ito yung aking dugo. Ganon yung bang yung sinasabi sa atin, yung bang dahil sinabi ni Jesus ito at parang command galing sa kanya, yung bang isang utos, no, yung bang kasi do this in memory of me, no, yung bang so bilang pag-alala sa kanya. So pag inaalala natin yon, itong mga salitang ito ni Jesus, yung nagiging buhay na yung mga salita niya doon mismo sa misa, no, yung bang at yung paniniwala natin, yung tinapay yun nga nagiging katawan ni Kristo, at yung alak nagiging dugo ni Kristo, na kapag itong dalawang ito pinapahiwatig sa atin yung si Kristo mismo, no, yung bang napakaganda sigurong tignan din natin yung tinapay galing sa mga butil ng trigo, no, yung bang at ito ay pinagsama-sama, talagang dadanas ng yung karanasan ng kamatayan para bago maging tinapay, ganon yung bang ganon din yung mga ubas, yung madaming mga ubas, pero pipisain, sasalain na yung mga yung hanggang ito'y maging alak, no, pag magkakaroon pa ng proseso ng yung fermentation, gano'n yung hanggang maging alak ito, no, yung bang so yung karanasan na yon ay karanasan din ng kamatayan, no, yung bang hanggang maging alak. At ito yun nga yung sa misa, yung inaalala actually natin na yung karanasan ni Jesus, ng inaalay niya yung buhay niya sa atin, no, yung bang yung tanda ng kanyang pagmamahal sa atin, ganon yung bang pagbibigay ng buhay, para sa ganon ay magkaroon tayo ng buhay, yung bang yung pagbibigay niya ng sarili niya sa atin bilang tinapay, para sa ganon ay magkaroon ng tayo ng buhay, kasi kakainin natin yan yung bang so pag ginawa natin yan, yung natatanggap natin si Jesus, ganon yung bang Napakaganda po, Bishop, nung sinabi niyo pag-alaala. Na natatandaan ko po, Bishop, nung nag-aaral pa po ako sa seminaryo. Isang professor po namin, si Bishop Ambo noon, na sinabi, di ba po, kung ita-translate po natin yung gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kung ta-translate po natin sa English yun, Bishop, do this in memory of me. Pero po kung titignan natin yung synonym ng pag-alala, to remember. Sabi po sa amin yung remember, sabi niya, dalawa, tignan nyo, napakaganda. Remember. Remember means including again, to be included again. So para pong siguro kapag nagsisimba tayo, we do not only remember yung hindi lang natin nilaalala, pero nadarama din natin, because
Isipin nyo, sabi ng liturgist din sa Pampanga po na dati na naging teacher namin, sabi niya, isipin nyo, nandun kayo sa eksena na yon, and you are the disciples and you're feeling what Christ was feeling then. Yeah. Sabi po niya ganun. Napakaganda po ng word na sinabing Parang remember. you become a member again, Opo. no? Yung bang napakaganda yung habang nagsasalita ka, Paul, yung pumasok sa isip ko yun nga yung mystical body of Christ. Yung bang yung simbahan bilang isang mistikong katawan ni Kristo na siya yung ulo tapos tayong lahat bahagi ng kanyang katawan. No? Yung bang yung napakahalaga na yun nga yung maintindihan din natin, yun nga yung bang when we remember, we become members, no? Yung bang of this one body of Christ, no? Yung bang yung at nadarama mo, bahagi ka nitong katawan na ito ni Kristo, no? Yung bang And then, tsaka din po maganda pong idagdag siguro, Bishop, yung naisip ko lang po. Kapag siguro nagsisimba ako, I should remember also my brothers. I should also remember my brothers and sisters, yung mga hindi ko masyadong napapansin sa buhay ko. Para pong ganon yung nagiging epekto kapag nagsisimba ako. yeah. At saka yung yun nga sabi natin, nangangailangan tayo ng lakas, no? Yung bang si Jesus binibigay niya talaga yung sarili niya sa atin para sa ganun yung maisabuhay talaga natin yung buhay pananampalataya, no? Yung bang kasi yung pag nadama mo, kasama mo ang Diyos sa buhay mo, yung bang and you are a member of this mystical body of Christ, yung dama mo hindi ka nag-iisa. Yung bang Opo. so yung na makakadama ka ng lakas pag ganun, di ba? Yung bang sa totoo lang, kaya nangihina tayo madalas, feeling natin nag-iisa tayo, no? Yung bang feeling natin wala tayong kakampi, ganun, yung bang pero kapag yun nga, yung nakakapagmisa ka, nakakasimba ka, natatanggap mo si Jesus sa banal na Eucharistia, yun po lang epekto sa atin, no? Yung bang yung dama natin, yun na, pag tinanggap mo, communion, you are in communion with Christ. No? Yung bang, pero at the same time, yun nga, yung bang nadadama mo, bahagi ka na itong mistikong katawan, itong simbahan na tinatag ni Kristo. Ganon yung bang, at yun dapat magbigay ng lakas sa atin at tibay ng loob. Opo. Napakaganda rin pong karanasan, Bishop, nung habang nagsasalita po kayo, naalala ko yung ating pastoral visit last year. Di ba po, parang pakiramdam nila nag-iisa sila, yung mga may sakit, yung mga walang tirahan. Nung pinuntahan po natin, Bishop, madami po akong narinig na sinasabi nila na kasama pala kami, hindi pala kami nakalimutan ng Diyos. So parang pong if we are filled with the presence of God and we were able to share it to our brothers, parang channel po tayo ng presensya ng Panginoon sa kapatid natin. So napakasarap pong pakinggan noong mangiyak-iyak pa sasabihin, akala po namin nakalimutan ninyo na kami. Yun po yung pinakamaraming narinig kong expression mula sa kanila sa ating pagpunta sa iba't ibang barangay at parokya nung tayo nag-pastoral visit, Bishop. Napakagandang karanasan po niyan. Yeah, siguro yung sinasabi mo din, Paul, yung na kung tayo nagko-communion din, tinatanggap natin si Jesus sa banal na Eucharistia, napakahalaga din na maintindihan natin na itong karanasang ng pagtanggap kay Jesus ay isa ding karanasan ng pagbubukas ng puso doon sa mga kapatid natin, lalong-lalo na yung mga nangangailangan na yung bang ng tulong. Ganon yung bang sa pamagitan natin, mapadama natin sa kanila na may kasama sila, hindi lang sila nag-iisa. Opo. May sinabi din po sa amin yung professor namin sa homiletics, Bishop. Sabi niya, napakaganda po ng kinoment niya dun sa communion po na sinasabi ninyo. When Christ gave His body, sabi niya, we all became somebody. Yung mga nobody daw, naging somebody, Bishop. Napakaganda pong reflection na sinabi sa amin yon. Yes. Siguro yun nga yung bang napakaganda siguro na palagi yung madama natin yun, no? Yung lalo na yung maintindihan natin
unworthy lahat tayo natanggapin si Jesus, no, sa banal na Eucharistia kasi mahina tayo, nagkakasala tayo, nagkukulang tayo. Pero yun nga, ang Panginoon talagang sabi nila yung proseso daw dito, yung yung pagpapakumbaba mismo ng Diyos. Opo. Nagpakababa siya para sa atin, para maabot niya tayo. Ganon yung bang at napakaganda sigurong tignan nga na itong ginawang ito ng Diyos ay para sa ganon yun nga madama natin that we are special, no, sa Diyos, that we are somebody, no, yung ginawa niyang magpakumbaba para sa atin, ganon yung bang at sana yun nga tayong tumatanggap kay Jesus, madama natin ito, we are loved by the Lord, no, yung bang napakasarap po nating pag-uusap, Bishop. Pero bago po ang ilang paalala, nais ko po munang banggitin ang ating cellphone number. Kung mayroon po kayong katanungan o nais ibahagi at ipagdasal, ay maaari nyo pong text sa number na ito, 0949-159-2309. Uulitin ko po, 0949-159-2309. Huwag po kayong aalis para sa ilang paalala mula sa ating himpilan ng Radio Maria, bringing Christ into your home. I am Father Francisco Palacios. I am from Argentina. My service is collaborations and editorial coordinations between all director priests in the world. We need to reflect together for make the discernment between one project and more cultures, more country. Then, in particular, in these years, we start the feast of the years, also the new evangelization synodus. We need to reflect for elaborate the editorial lines, put the new spirit in our program, our schedules. For this opportunity, my greeting for you, also my blessing. Also, we need your prayer for this project because the Radio Maria in the world is very, very important instrument to evangelizations under Holy Spirit, under Holy Marian spirits. For us, this is very important. Thank you so much. Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga suki ng Radio Maria. Ito po si Father Carlos Evangelista, Parish Priest po ng St. James the Apostle Parish sa Igig, Cagayan. Doon niyo po makikita ang life-size Stations of the Cross at ito rin po ay overlooking the Cagayan River. Inaanyayahan po namin kayong lahat na makinig palagi sa Radio Maria. Ito po ang istasyon ng pamilya. Nagbibigay po ng latest update tungkol sa mga balita, pinag-aaralan at pinagnilay-nilayan ang salita ng Diyos at nagdarasal kasama ni Maria. Ang mission po ng Radio Maria ay to bring Christ into your home. Manatili po sana kayong palagi nakikinig at connected sa Radio Maria. The Lord be with you, and may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Itanong mo kay Doc. Programang pangkalusugan ng Radio Maria, sumasahimpapawid tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Kung may gusto po kayong malaman para manatiling malusog, itanong kay Doc. Radio Maria, bringing Christ into your home. Nagbabalik po ang programang In Manus Tuas. Ito pong muli si Brother Paul Silva, isang seminarista sa Diocese ng San Jose, Nueva Ecija. Si Bishop Bobet po, Malyari ng Diocese of San Jose.
tinatalakay pa rin po natin ang ating pinag-uusapan ngayon, Bishop, yung tungkol po sa Eucharistia, ang presensya ng Diyos sa Eucharistia at sa iba't ibang paraan po ng pagkilala sa Diyos. Yes. Sabi natin, yung sa programang ito, itutun lang natin yung pag-uusap natin dito sa presensya ni Jesus sa banal na Eucharistia. May sinasabi ka kanina, Paul, tungkol dun sa bread of life, na yung bang sabi mo nung bata ka pa, hindi mo pa talaga lubos na nauunawaan yung bang sinasabi ni Jesus that I am the bread of life, no? Opo. Kasi po nung kami nag-aaral ng elementary, Bishop, uso po yung mga katekista na nagtuturo po sa amin pagkatapos ng klase namin, mga alas 4. Lagi pong sinasabi ng teacher namin dun sa sabi niya sa amin ang Diyos ay tinapay ng buhay. Sinabi ng Panginoon, I am the bread of life. Tinatanong ko naman po at nagtatanong kaming mga magkaklase, paano nagiging tinapay si Jesus? So it was just later on po noong ako'y pumasok ng seminary, unti-unti na naintindihan ang ibig sabihin ng bread of life. Di ho ba na sabi ko nga po sa inyo, Bishop, yung during communion, kapag ibinibigay sa atin yung katawan ni Kristo, sabi ng pare, katawan ni Kristo, amen. Tinatanggap natin si Kristo. Siguro po, ang banal na komunyon ay isang paalala din sa mga taong akala nila wala nang halaga yung buhay nila. Akala nila patapon na ang buhay nila. Hindi po ganun siguro ang ipinapahiwatig ng Panginoon sa banal na komunyon. Siguro ang pinapahiwatig sa atin ng Panginoon ay inialay ko ang buhay ko sa iyo, para sa iyo. Kaya wag mong isipin that you are a nobody, but you are somebody to me because I offered my life to you, wholly and totally. Kaya maganda rin pong pagnilayan na yung bagay na yon, Bishop. Oo nga, yung naalala ko si Bishop Ambo sa isang graduation namin sa Assumption. Sabi niya, dati-dati, yung akala daw niya, yung mga magulang, yung pinapakain sa mga anak ay bigas lang at saka ulam, gano'n yung ba? Pero habang tumatagal, yung mas naintindihan niya na itong mga magulang talagang nagpapawis, talagang nagsasakripisyo, talagang dugot, laman talaga yung nagpapagod, yung inuubos talaga yung mga para sa ganun, yung mapag-aral lang yung kanilang mga anak, mabigyan ng pagkain araw-araw, ganun yung bang at maibigay sa kanila lahat yung mga pangangailangan nila, no? Yung bang lalong-lalo na yung sa pag-aaral ngayon, ang mahal ng matrikula, no? Talagang ubusin mo talaga yung lakas mo bilang bilang magulang para sa ganun yung makakita ka ng pera para sa pag-aaral ng iyong mga anak. Kaya sabi nga ni Bishop Ambo sa mga estudyante namin yon, alam nyo, pawis at dugo ang binuhos ng mga magulang ninyo para sa ganun maabot ninyo yung narating ninyo ngayon, yung mga sa graduation ninyo, ganun yung mga napakahalaga din siguro na makita din natin itong katotohanan ng si Jesus mismo, inalay niya yung buhay niya hanggang mamatay siya sa krus, no, para sa ating lahat, yung mga at patuloy niyang ginagawa ito sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng sarili sa bawat misa na pinagdiriwang natin. Ganon yung bang sa bawat pagkakataon na tinatanggap natin siya sa banal na komunyon. Ganon yung bang. Opo. Bishop, may nababanggit po kayo kanina na tungkol sa kampana, Bishop? Oo. Yung sinabi ko nga, yung bang itong misang mismo, may iba't ibang mga bahagi ito, no? Yung bang yung maganda din sigurong tignan natin, yung bang yung una, yung 'di ba
yung nagbibel muna, ano? Apo. Ito'y simbolo ng pagtawag sa mga tao. Ito yung tinatawag nilang moment of gathering, ano? Yung bang iniipon muna yung mga tao. Apo. Kaya nga yung pag nagbibel, tinatawag tayo'y tutugon. Kasi napakahalaga siguro itong pagtugon na ito, yung dun sa panawagan. Ganon yung bang na tayo'y nagpupunta sa simbahan dahil tinawag tayo at tumutugon tayo dun sa tawag na yon. Ganon yung bang mahalaga siguro yun. Hindi ka lang napipilitan. Ganon yung bang kasi minsan may mga bata dyan, yung bang pinipilit lang ng nanay at tatay. Mahalaga siguro kahit na yung mga batang maliliit, alam na nila na yun nga yung bang tinawag sila ng Diyos doon, siguro sa pamagitan ng mga magulang, pero mahalaga din na sila itutugon doon sa panawagan na yon, na pag nandun sila sa misa, yung talagang ang nais nila talaga ay magkaroon ng pakikipag-ugnayan kay Jesus, no? Doon mismo sa loob ng banal na misa. Ganun niya ba? Apo. Naalala ko nga po noong ako'y naging Knights of the Altar Bishop, nilalaro namin yung kampana sa simbahan. At dumating yung pare, sabi niya, pinagalitan kami. Sabi niya, bakit niyo nilalaro yung kampana? Did you not know? Sabi niya ganun sa amin. That is the voice of God. Sabi niya sa amin. Yun daw yung boses ng Panginoon. Yes, yung boses ng Panginoon na tumatawag sa mga tao, no? Yung para mag-ipon sa simbahan at sama-samang magdasal. Ganon yung bang napakahalaga din na maintindihan natin kasi although hindi natin masyadong i-discuss ngayon ito, pero ito yung sinasabi natin, yung presensya ni Jesus sa banal sa komunidad. Ganon yung bang pag nag-ipon tayo, 2 or 3 nag-ipon, nandun si Jesus. Ganon yung bang ganon din yung pangalawang bahagi ng celebration of the Eucharist ay yung tinatawag nating storytelling, no? Yung bang yung pagbabasa ng mga yung una yung first reading, tapos yung paglinggo may second reading pa, no? Yung bang tapos may gospel, ganon yung bang so napakahalaga na yun nga yung bang sabi nila, yun nga ito'y pagkukwento dun sa pagmamahal ng Diyos sa atin at yung pagmamahal din na natin sa Diyos, no? Lalong-lalo na yung bayan ng Israel, no? sa Diyos. At yung karanasan ng mga unang mga Kristiyano, no? Yung bang sa Acts of the Apostles, ganun yung bang so ito yung storytelling, yung bang at dito napakahalaga yung yung pakikinig. Apo. Pakikinig na yung siguro bibigyan natin ito ng pansin sa isa pang pag-uusap natin, pero sabi natin ngayon yung bibigyan natin ng pansin yung pagtanggap mismo kay Jesus sa banal na komunyon. Ganun yung bang although tinitignan na natin itong iba't ibang mga bahagi ng banal na Eucharistia mismo, no? Yung bang kasi yung presensya daw ni Jesus sa salita ng Diyos ay kaya nga yung ay pagtanggap din kay Jesus, no? Yung bang pag tinanggap mo yung salita tapos isinabuhay mo, ito'y tinatanggap mo si Jesus, no? Yung bang kasi si Jesus ay sacramentally present din sa salita. Pag pinahayag yon tapos pinakinggan mo at tinanggap mo sa puso mo, tinanggap mo mismo si Kristo. Apo. Yun po siguro yung sinatawag nating Bishop, yung word made flesh. Yung nagkakatawang tao ang sa sa Kapampangan, amano, sa Tagalog po ay salita. Ginagawa nating buhay ang salita kapag isinasabuhay natin. Isinasabuhay natin ito. Yeah. So tapos yun nga yung bang pagkatapos ng storytelling ay yung yung salo-salo na, no? Yung bang, sa communion na talaga gano'n yung bang at pagkatapos noon yung yung missioning, no? Yung bang you're being sent pag tinanggap mo si Jesus, yung ipadadala ka naman yung mga. Pero siguro maganda pagtuunan natin yung pansin natin dun sa
yung ikaw ba pag nagsisimba ka, nadarama mo ba talagang nanonoris ka talaga ng ni Jesus mismo, yung bang nakakadama ka ba ng lakas nito? Alam mo ba yung mga pari natin dito sa diocese ng San Jose, yung nung nagkaroon ng synod dito sa San Jose, Apo. nagkaroon daw sila ng yung parang blood compact, parang agreement, no? Parang agreement among themselves na magse-celebrate sila ng misa araw-araw. Yung bang kasi nga yung nakikita nila na ito'y mahalaga mismo sa kanilang spiritual growth para may strengthen din sila. Kasi yung mahalaga dito sa buhay pananampalataya natin ay yung perseverance, yung bang sana maintindihan natin na itong banal na Eucharistiyang itulong ito para sa ganun yung sa ating paglalakbay ay magkaroon tayo ng lakas palagi. Kasi alam mo naman pag naglalakbay ka, yung bang minsan nagugutom ka, minsan nangihina, kaya ganun yung bang so napakahalaga na yun nga yung bang yung nakakatanggap ka palagi ng constant nourishment, galing mismo kay Jesus, yung bang sa buhay spiritual natin, yung tinatawag nating spiritual journey, yung bang Opo. Naalala ko po yung kwento, Bishop, kinuwento ng nanay ko po. Kasamahan daw po nila doon sa amin na nagbabasa dati sa simbahan. Pero tumanda na siya, naging ulyanin na po. Pero ang pinagtataka po daw ng nanay ko, sinasabi niya parati sa mga kasambahay niya, parang may kulang sa akin ngayong araw na ito. Sabi niya na. At sinasabi niya lang yon tuwing linggo. So, ibig po sabihin, nakalimutan niya lahat, pero alam niya yung araw na yun ay linggo dahil daw may kulang sa kanya. Araw-araw po daw nagsisimba yung matandang babae. Kaso nung tumanda na talaga, hindi na makatayo, hindi na nakakapagsimba ng araw-araw. Kaya as time went by, Bishop, na lang po, tuwing linggo na lang po siya nakakapagsimba. Pero nung naging ulyanin na nga po, nadarama pa rin niya na there's something lacking in her. At hindi niya masyadong ma-identify, pero buhay pa sa sa memory niya na Sunday dapat pala first thing in the morning ito yung gagawin ko, magsisimba ako. Kaya yun nga, napakaganda yung kinuwento ng nanay ko. Sabi, ulyanin na pero hindi pa nakalimutan na may kulang sa kanya at yun na yung pagsimba niya tuwing linggo. Sabi. Yeah, so yung ganda nun, yung bang kasing parang dama niya na si Jesus ang nagkukumpleto sa kanya, no? Yung bang sa araw niya, yung bang na kapag hindi niya natanggap si Jesus, hindi siya kumpleto, no? You don't feel complete, gano'n. Yung bang napakahalaga siguro yung maintindihan natin yung mahalaga dito. Unang-una, yung naniniwala ba tayo? Kasi hindi naman madaling paniwalaan yan. Yung bang, pero yung naniniwala ka ba? Dahil sinabi ni Jesus ito pinaniniwalaan mo si Jesus, believe ka kay Jesus. Dahil sinabi niya, di believe ka na rin dito na talagang totoo na pag tinatanggap mo talaga si Jesus sa banal na komunyon, si Jesus talaga yung tinatanggap mo. Opo. Napakaganda po ng ating talakayan na Bishop. Baka po gusto ninyong may i-summarize ang ating pinag-usapan mula kanina. Yeah. Yung ang ganda nga ng usapan natin ngayong araw na ito, yung bang sabi nga natin yung kasi hindi naman talaga madali yung pagsasabuhay ng buhay Kristiyano, no? Yung bang hindi naman madali talaga yung mahalin yung kaaway. Hindi naman talaga madali kahit na yung mahalin mo yung asawa mo. Kasi minsan yung buwisit din siya. Minsan yun nga yung bang dumarating din na yung sandali na parang mahirap siyang mahalin. Ganun yung bang siguro minsan dahil napapagod din tayo. Yung bang yung tao lang tayo. Ganun yung bang kaya sabi natin, yung si Jesus mismo, siguro alam naman talaga niya na mahirap. Yung bang, kaya nga, yung siya mismo, sabi niya sa atin,
I will always be with you, no? Mm. Till the end of time. So yung bang at itong mga itong sinabing ito ni Jesus, pinatotohanan niya talaga, no, sa buhay, sa karanasan ng mga Kristiyano, karanasan ng simbahan, sa karanasan natin. Ganoon yung bang na yun nga, yung sabi natin, yung presensya niya sa banal na Eucharistia, binibigay niya sa atin yung sarili niya bilang tinapay ng buhay. Ganoon yung bang ganoon din pag-uusapan natin later on, sabi natin yung presensya niya na yung bang sa komunidad, yung bang na nagmamahalan, nagkakaisa, ganoon yung bang nandun siya, matindi yung yung bang naalala ko yung mga first Christians daw noon, yung bang pag nahihirapan na daw sila, pag litong-lito na daw sila, pag sinusubok daw yung kanilang lakas at saka yung tibay ng loob, bumabalik daw talaga sila sa komunidad para doon kumuha ng lakas naman ay mga. Tapos nandun din siya yung sa salita, no, sa salita ng Diyos, ganun, in the Word of God, ganun yung bang ang hamon dito, yung paniwalahan mo na yung salita galing kay Jesus at tanggapin mo talaga ito isa buhay. Yung hamon naman dito sa presensya ni Jesus doon sa salita ng Diyos ay yung talagang wag lang ilagay sa isip o ilagay sa bibig, kundi sa puso talaga yung salita ng Diyos at isa buhay talaga at madadama mo talagang parang naglalakad talaga si Jesus sa buhay natin, no? Kasama natin siyang naglalakbay. At yung pangapat nga, yung presensya ni Jesus sa kapatid natin, no? Lalong-lalo na sa mga mahirap. Sabi natin, yung napakahalaga na yung makatagpo natin si Jesus sa mga presensya niyang ito, kasi ito yung nagbibigay ng lakas sa atin. At kanina nga yung nagtuon tayo ng pansin muna dito sa presensya ni Jesus sa banal na Eucharistia, no? Yung bang tinignan natin yung kung ano bang ibig sabihin nito, yung bang kung naniniwala ba tayo dito, at kung ano ba yung iba't ibang bahagi ng pagdiriwang ng banal na misa, at yung kahalagahan ng pagsampalataya natin dito na talagang si Jesus talaga yung tinatanggap natin bilang isang tinapay ng buhay, at yung kahalagahan din ng yun nga, yung bang maging faithful tayo, yung bang kung talagang nakikita natin yung kinuwento mo kanina parang kulang, sana talagang bigyan natin ng oras talaga yan, yung bang kung pwedeng araw-araw mas maganda na, yung bang sabi ko nga kanina, yung mga pari natin, yung bang commit sila nung synod na magse-celebrate palagi ng misa everyday, gano'n, yung bang hindi lamang para sa bayan ng Diyos na kanilang pinaglilingkuran, kundi sa sarili mismo, kasi kahit na tayong mga pari, mga obispo, nangangailangan tayo ng lakas para magpatuloy, kasi mahalaga dito yung perseverance, no? Yung bang kasi sabi nga, only those who will persevere until the end are worthy of the kingdom, no? Yung bang Apo. Bishop, may nag-text po sa ating cellphone. Sabi niya, gandang gabi po Bishop at sa inyong lahat. Please include sa panalangin ng lubusang paggaling ni Nanay Mercedes de la Cruz at Tatay Cornelio de la Cruz na nasa ospital. Salamat po. So, pagdasal po natin si Nanay Cornelia, Apo, saka si Tatay Cornelio po at Nanay Mercedes. Pamilyang de la Cruz po, Bishop. Sige, pagdasal po natin, kung pwede pong isama ninyo sa dasal ng ating mga kapatid ni si Tatay Cornelio at saka si Nanay Mercedes. Apo. Maraming salamat po, Bishop, sa inyong pag-summarize at pag-uulit sa ating tinalakay. Siguro po ako'y nasasabik na sa susunod nating pag-uusap, kung mabibigyan niyo po kami ng kung ano yung tatalakayin natin sa susunod. Yun nga, yung pag-uusapan natin sa susunod ay yung buhay na presensya ni Jesus sa komunidad, no? Yung bang at kung paano ito
nakakapagbigay talaga ng lakas sa atin, sa lalong-lalo na dito sa ating spiritual journey, no? Yung bang para maipagpatuloy natin, mapagtibay natin yung ating pananampalataya, no, sa Panginoon, at manatili tayong matatag hanggang wakas. Apo. Kung kaya nating pag-usapan din yung presensya ni Jesus sa salita ng Diyos, maganda din yung mga pagpatuloy natin yung kukwentuhan at sa pagtatalakay, no, yung bang dito sa presensya ni Jesus sa banal na salita, no, yung mga Apo. May nag-text na naman po, Bishop, pagkatapos lang natin ng pagbanggit sa susunod nating topic. Bago po tayo mag-closing prayer, ibasahin ko lang po ang ating text message. Sabi po niya, Bishop, for me, faith is also a choice. It is always our choice on how we deal with the mystery of our faith. Nasa choice din natin kung paano tayo mag-deal sa mga pagsubok na ibinibigay sa atin ng Panginoon at kung paano natin i-handle ang mga paniniwala natin sa Kanya. Sa pamamagitan po daw ng Eucharistia, doon natin nalalaman ang nasusukat ang ating pananampalataya. Yes, yung napakahalaga na yun nga, yung bang maintindihan natin yung lahat ng binigay sa atin ni Jesus na pamamaraan para sa ganun madama natin yung presensya niya ay napakahalaga sa paglalakbay natin bilang mga Kristiyano. Ganun yung bang, kasi kung minsan binabaliwala natin yung pagsisimba, yung bang hindi natin alam kung gaano ito kahalaga sa buhay natin bilang mga Kristiyano at kung paano tayo pinapalakas. Yung bang siguro hindi ko alam kung ano yung naranasan ng iba, pero ako sa Eucharistia nakakatanggap ako ng liwanag pag nasa dilim ako, pag hindi ko alam yung gagawin ko. Sa banal na Eucharistia yung nagkakaroon ako ng lakas ng loob para ay pagpatuloy ko yung dapat kong gawin. Ganon yung bang sa banal na Eucharistia nadarama ko hindi lang ako nag-iisa. Ganon yung bang yung kagaya ng pinag-uusapan natin kanina, yung bang you remember, naalala mo yung nakalipas, si Jesus, at saka yung lahat ng ginawa niya, yung pag-aalay niya ng buhay. Pero at the same time, sa paggawa mo nito, you become a member again. Gano'n yung bang you feel you are a part of this body of Christ. Alam mo, yung biyaya yung pag naintindihan mo yan yung bang isang grasya yan, yung bang kaya napakahalaga din yung na maintindihan natin yung banal na espiritu, ginagabayan niya tayo. Kasi lahat, yung presensya ni Jesus, yung sinabi ko sa iyo, all these things, they become real because of the power of the Holy Spirit. Yung bang, kaya nga yung tinatawag natin yung banal na espiritu sa banal na Eucharistia, di ba? Yung bang, yung sabi natin, yung changing of the wine into the body and blood of Christ, of the bread into the body of Christ. Ganon, itong lahat ng ito nangyayari dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ganon yung bang. Napakaganda po ng ating talakayan na Bishop. Para po mapalalim pa natin ng gusto ang pinag-usapan natin ngayon, tayo po ay sama-samang manalangin at pangungunahan po tayo ni Bishop sa ating pangwakas na panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin sa langit, salamat po sa pag-aantabay niyo sa amin. Nandito po kami sa inyo, sa inyong harapan bilang inyong mga anak. Salamat po sa pagmamahal na binibigay niyo sa amin. Salamat sapagkat palagi po naming nadarama yung presensya ni Jesus sa buhay namin at talaga pong tinututuon niya yung kanyang mga pangako sa amin that He will always be with us till the end of time. Yung nadarama po namin na totoong presensya niya sa banal na Eucharistia.
totoo po na pinapalakas po yung loob namin ni Jesus. Binibigyan niya kami ng liwanag. Binibigyan niya kami ng tatag, ng lakas sa aming spiritual na paglalakbay. Panginoon, sana po palaging matanim sa aming isip itong katotohanan ito. At sana po palaging bigyan namin ng panahon, oras, yung pagtanggap sa banal na Eucharistia sa aming buhay. Tanggapin talaga sana namin si Jesus bilang isang tinapay ng buhay namin, upang sa ganon ay yung manatili kaming matatag hanggang wakas. Sana wag mo po kaming pabayang mahiwalay po sa katawan, sa iyong katawan na buhay, sa iyong simbahan. At nang sa ganon ay manatili kaming matibay at manatili naming madama na hindi kami nag-iisa. Sama-sama kaming pupunta sa iyo. At kung kami sama-sama at kung palaging kasama ka namin, walang imposible na hindi namin magagawa. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay hinihiling namin, lalong-lalo na po sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Hinihiling namin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Papaalam na po kami sa inyong lahat. Ako po muli si Brother Paul Silva, seminarista dito sa Diocese ng San Jose. At si Bishop Bobet Malyari po. Pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.